rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So happy Friday sa atin lahat. Thanks God, it's Friday. Sabi nga ganon. So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay kasing ganda at kasing fresh ng Mama Sam ninyo. Nakakaloka ang kagandahan to. Ito yung kagandahan ng mukhang Barbie. Charot. So, yan. So, Barbie ng mangkukulam. Anyway, so, syempre, una sa lahat, gusto ko munang mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa iba't ibang panig ng mundo, katulad ng Americas, na nanonood sa atin. Kung meron man, salamat. From Canada, hello, hello, hello. And then of course from Australia, o diba? Grabe ang bubongga. At hindi lang yan, meron din syempre sa parting Europe at kung saan ka man party dyan. Thank you so much. And then of course, hindi din mawawala ang mga friends natin from Middle East na talaga naman tumututok sa atin na todo. At hindi lang yan, ito todo na natin sa buong Asia at lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. So, syempre, ang dami mga pageant lover dyan na talaga naman, nako, nagtataas ang kilay nila sa tuwing napapanood nila ako ng bonggang-bongga. Pero for the love naman, ganon. So, kaya naman ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin, syempre, yung naganap na send-off sa tatlong mga kalalakihan na naggagwapuhan na ang yayami at ang gaganda ng katawan nila. Diyos ko, gusto kong maging underwear nila. Charot. Ito syempre kahapon nga si Kenneth Marcelino para sa Mr. Cosmopolitan na magkukumpit ngayong September 2 to September 9. Bongga. So yon. So nakausap ko siya nung isang araw. Kagabi. So, natutuwa ako kasi syempre, I'm so excited talaga makita yung lalaking to in person dahil, alam mo na, si Kenneth Marcelino yan. At talaga namang, Diyos ko, gusto ko siyang makita na underwear. Charot. So, yan. Kasi nga, di ba, ang mga lalaki, kung sa babae may swimsuit, sa mga lalaki naman, meron namang swimwear competition. No? Di ba? Ikaw ba naman, makita mo siyang nakahubad sa harapan mo at naka-underwear lang, hindi ka matutuwa? Ganon. Siyempre matutuwa. O, di ba? So, looking forward ako. Parang feeling ko, pagdating kay Kenneth Marcelino, malakas yung laban niya. Dahil, siyempre, ang kagwapuhan niya, yung pagkamoreno niya, talagang masasabi ko, ito ang sinisimbolo ng isang lalaking from the Philippines. O, di ba? Isang lalaking Pinoy na talaga namang Pinoy na Pinoy ang dating 100%. Oo. Na wala akong masabi kundi, ang yummy niya. Charot. Puro ganon eh. No? So, totoo. Parang ang masasabi ko pag si Kenneth, parang simbolo siya ng isang kalalakihan from the Philippines. Yung looks Oo. Gusto ko yung looks. Gusto ko yung ano niya, yung pagkalalaki ng yung katawan niya na lalaking-lalaki yung dating. And then ayun nga, sabi niya sa akin, ilalaban ko to. Ay, gusto ko yan. So looking forward talaga ako na maka-eksena yan ng bonggang-bongga dito sa Cosmopolitan. And excited ako. Excited ako sa magiging ganap niya. And tingnan natin. So ano kaya national costume neto, no? Hindi kasi ako nag-usisa, hindi ako nagtanong-tanong, pero ang sabing ganon, sa prelim daw wala daw swimwear, sa finals na daw. Kaya tignan natin. So, yun. Basta, Kenneth Marcelino, malakas yung laban. Parang feeling ko top 5 or title to. And then, bukod kay Kenneth, syempre, ito inaabangan talaga ng lahat. Diyos ko. Kahit yung mga tayo inaabangan siya at gusto siyang makitang nakahubad. Charot, kasi dyan pa lang sa social media talaga naman sino ba namang hindi magkaka-interest dito kay Kurt Bondat na lagi na lang sa lahat ng photoshoot niya ay talagang ano ba, so kulang na lang talaga
kuya, hubarin mo na yan, charot. Pero alam mo, in fairness, malakas yung laban dito ni Kurt. Expected nga nila mananalo to eh. Kasi nga, di ba, parang in fairness, siya yung nagbibigay ng, yung pag sinabi mo Mr. International, ito ha, yung version na to, imagine mo yung lalaki na first na from si Kim Goodburn. Ito talaga namang grabe naman. Diyos ko, lalaking lalaki. Grabe. Ang ganda ng mukha. Pag nakita mo siya in person, talagang ang bango, ang ganda ng mukha, tapos may star quality, yes. And then, sinundan to ni Nigeria na ganun din. Diyos ko, grabe din ang star quality din talaga na grabe ang gwapo. So, yon sobrang gwapo na talagang kahit ako parang I think ito yung panalo. Ganon. Kasi naman, Diyos ko, pag nakita mo talaga siya in person, sasabihin mo talaga, winner. O, di ba? So, yan yung mga candidates na talagang aabangan mo para sa competition na to. At feeling ko, madali kay Kurt na makuha ang titulong Mr. International. Basta gamitin lang niya talaga to ng maayos, yung ipakita lang yan ng maayos, huwag masyadong maging kampante o maging kumpiyansa dahil syempre hindi din naman to madali at parang feeling ko kailangan talaga ibigay talaga niya yung best niya at naniniwala naman ako na magpipenetrate to ng todo-todo. So looking forward din ako sa magiging eksena niya at sa magiging ganap niya at kung ano man ang ipapakita niya dito. So looking forward talaga ako dyan. But nandoon ako sa part na sana talaga prepared siya. Alam naman natin kung saan siya part na medyo mahihirapan. Pero yung mga eksena na sasabihin mo, papasok ba to ng top 6? Papasok ba yan ng top 5? Parang feeling ko, oo. Kayang-kaya niya. And then, looking forward. So, yan, sa magiging eksena ni Kurt. Pero ang tansya ko sa kanya, I think winner. And then, ito pa, Mr. Global, si Jeter Palomo. Actually, gusto ko siya. Gusto ko yung sense of humors niya, matalino. Siyempre, pag tinignan mo yung looks niya, parang wala naman. Pero kapag nagsasalita na siya at ngumingiti, ang napansin ko lang sa kanya, hindi siya palang ngiti, no? Pag ngumiti naman siya, ang ganda-ganda naman tignan. So yun, yung part na yun, doon lang ako na parang medyo mahirap yung challenge kasi syempre back to back. And then, alam naman natin na hindi ganun kadali. So parang feeling ko, dahil may sense of humor siya pag nagsalita and then magaling din talaga magsalita, parang kaya niya na mag top 5 or mag runners up. Pero yung back to back may chance naman but hindi ganong kalaki. Kasi alam naman natin na syempre yung organization looking forward sila sa ano ba yung bago, ano ba yung papakita ng ibang candidates. And then mahirap manalo dito sa Mr. Global ha. Hindi madali. Sa totoo lang, ang swerte nga natin eh. But I think yung Laos, isa yun sa mga parang napipisil yata ng organization kasi nagpunta yun dito and then parang in-entertain talaga nila ng bonggang-bongga, sinundo pa sa airport, mismo ni Puya. So yun, so parang feeling ko, ito yata yung gagawin nilang Mr. International. But, happy naman ako kasi syempre, katatapos nga lang, di ba? Tayo ang reigning dyan, at masaya naman ako sa ipinakita ng ating Mr. Global last year. So ngayon, tingnan natin. So parang ngayon sa Mr. Global, 50-50 ako for the back-to-back. Pero nakikita ko rin naman na kaya niyong mag-top 5. Kaya niyan, lalaban niya. Top 10, top 5 kaya niyan. Mali mo, di ba, mag-first runner-up uli or mag-title din, di ba? Pero syempre, wag na natin masyadong panghawakan yung magiging title siya kasi baka mamaya ma-disappoint lang tayo. Siguro nandoon ako sa part na
ipagdasal natin na sana makarating siya sa top 5, di ba? Kasi deserve din naman talaga niya. And then, ayun. So, good luck sa mga kalalakihan na to na makikita na natin ng kanilang katawan ng bonggang-bongga. And then, looking forward ako sa ano man ipapakita nilang eksena sa kompetisyon ng Mr. Global, Mr. Cosmopolitan, and Mr. International. Pero ikaw ang tatanungin ko, kaninong laban ang inaabangan mo? So, please comment below. And then, tingin mo ba makakakuha tayo ng title sa kanilang tatlo? So, comment below. So, yon guys, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.